mga kababayan yung sinasabi ko sa inyo kanina na kung saan kaya nila ginagawa yan na magpakalat ng maling impormasyon, maling video para pagtakpan mga kababayan etong pagbati ni Sara Duterte sa 75th founding anniversary ng China. Mga kababayan, ano po at yung makikita nyo yung sinseridad nitong si Sara Duterte kapag ka China na yung binabate kaysa magbigay ng komento sa nangyayaring issue ng West Philippine Sea. So ngayon, ito, pakinggan natin etong pagbate ni Sara Duterte dito sa China at pagiging lantaran niya na maka-pro-China mga kababayan. Ano po ngayon, ito, i-play na po natin. Excellencies, mga kababayan, ladies and gentlemen, I extend my heartfelt congratulations to the government and people of the People's Republic of China on the occasion of its 75th anniversary. This momentous anniversary is a testament to the incredible progress and achievements of the Chinese people whose resilience and vision have transformed China into a significant force in global affairs. As neighbors, buti na lang mga kababayan, kasi 'di ba kung matatandaan nyo, ang pinakagusto talaga ni Sara Duterte sa gabinete ni PBBM, hindi naman talaga maging sekretarya ng DepEd. Mga kababayan, kung hindi, ang gustong-gusto niyang pasukan sa gabinete ni PBBM ay sa DND, mga kababayan, secretary ng defense, mga kababayan. Yun yung gusto niya. Buti na lang, hindi ipinagkaloob sa kanya yung posisyon na yun. Dahil kung ipinagkaloob sa kanya yon, mas lalong kawawa yung mga teritoryo po natin. Mga kababayan, ano po, dahil dito makikita nyo yung pagiging lantarang pro-China nitong si Sara Duterte. Kaya kung makikita nyo mga kababayan, sa tagal niyang naglingkod bilang sekretarya ng DepEd, wala man lang siyang naipakitang accomplishment po niya bilang sekretarya ng DepEd. May mga nasimulan mga kababayan, pero ang tanong, may natapos ba? Yan kasi mga kababayan yung dapat itinatanong kay Sara Duterte sa kabila ng lumulobong mga pondong pinaghihingi po niya nung mga panahon na okay pa siya. Mga kababayan, ano po, nung bago-bago pa lamang siya dyan sa DepEd. Ngayon kung titingnan natin, kaya naman pala mga kababayan, ganun na lang yung pagiging makapabaya nitong si Sara Duterte dyan sa DepEd, mga kababayan, dahil hindi naman talaga yan ang gusto niya sa gabinete ni PBBM, kung hindi ang maging Secretary of Defense. Yan yung gusto mga kababayan ni Sara Duterte, ang maging sekretarya ng DND. Ano po, buti na lang hindi siya naging sekretarya ng DND, dahil kung naging sekretarya siya ng DND mga kababayan, kawawa yung mga kababayan Pilipino po natin na nagpuprotekta dyan sa West Philippine Sea. Dahil dito makikita nyo yung pagiging lantarang pro-China po niya. Ano po, so ito ay pagpatuloy pa natin. the Philippines and China share a relationship that has been shaped by our history and geography. Our partnership is rooted in the principles of mutual trust and mutual respect as equal sovereign states. And it is this solid foundation that will allow us to continue strengthening our ties. In an increasingly interconnected world, working together to promote peace and stability in our region is more important than ever, always grounded in international law. In these times, our nations must work together to promote peace, cooperation, and a stable environment that will benefit. Dapat kinukundi naman China. Dapat yan yung sinasabi mo dyan. Hindi puro papuri ang sinasabi mo sa bansang China. Kasi unang-una, yung mga Chinese official, mga kababayan, sila naman yung isa sa nagiging dahilan kung bakit umiinit yung tensyon sa usaping teritoryo ng Pilipinas sa pagitan ng China, mga kababayan. Dahil kahit may napapag-usapan na, kahit nagkakaroon na ng bilateral talk, mga kababayan, ang nangyayari pa rin, hindi sila sumusunod. Binubuli pa rin nila yung mga sasakyan natin pandagat dyan sa West Philippine Sea. Kaya nga mga kababayan, kung tutusin, since pangalawang pangulo siya ng Republika ng Pilipinas, dapat pangalawa siya sa kumukundi na sa ginagawang pambubuli ng mga Chinese Coast Guard sa mga sasakyan po nating pandagat. Pero mga kababayan, ilang banggaan na ba yun nangyari dyan sa West Philippine Sea? Nakita nyo ba na nagsalita etong si Sara Duterte, mga kababayan? Tapos ngayon makikita ng sambayan ng Pilipino na etong binibitawang salita ni Sara Duterte dito puro papuri, mga kababayan, sa bansang China. Ano po, at puro sinasabi niya na magkaroon ng matibay na ugnayan, mga kababayan. Pero paano magkakaroon ng matibay na ugnayan kung mismong ang China hindi sumusunod sa napapag-usapan? Mga kababayan, ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Our countries and the broader international community.
We are living in a world marked by complex challenges: climate change, terrorism, and transnational crimes, to name but a few. These challenges are too large for any one nation to address alone. However, they also present us with opportunities for greater collaboration. Kawawa, Together, kawawa ang Pilipinas pag naging presidente to, mga kababayan. Kawawang kawawa. Babalik na naman po, mga kababayan, na yung teritoryo natin ay unti-unti na i-invade, mga kababayan, or sasakupin nitong China, mga kababayan, kapag ka ito ang naging presidente. Dahil ngayon pa lang, kita nyo, siya na mismo ang nagtanggal ng kanyang maskara sa publiko, mga kababayan. Dahil kung makikita natin yung pananahimik niya sa issue ng West Philippine Sea, questionable pa yan sa sambayan ng Pilipino. Kasi ang iniisip ng mga kababayan natin, baka meron ka lang ayaw masaktan, kaya ayaw mo magsalita against China. Pero ito, mga kababayan, lantaran niyang tinatanggal yung maskara niya at ipinapakilala niya yung kanyang sarili, mga kababayan, sa publiko na talagang maka-pro-China talaga. Etong si Sara Duterte. Ano po kaya ngayon, ko tatanungin, much better kung hindi siya magre-resign as a vice president, mga kababayan, much better ma-impeach na lang siya. Ano po, sa kabila ng mga issue na kinakaharap po niya. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. the Philippines, China, and our international partners can find common ground and practical solutions that address these issues and create a safer, more secure, and more sustainable future for our peoples. The emergence of new technologies, notably artificial intelligence, presents unprecedented opportunities for global growth. However, these advancements also entail responsibilities. We must work together, sharing knowledge and fostering collaboration so that the benefits of these technologies are harnessed for the greater good of our economies and societies. We look forward to further strengthening our cooperation with China across various sectors, Diba? ensuring that progress is inclusive and benefits all. Together, we can raise the standard of living for our people, creating opportunities that will endure for generations to come. This collaboration, based on mutual trust and mutual respect, will enable us to build a future where both our countries can thrive. Once again, congratulations to the People's Republic of China on its 75th anniversary. Shukran. Yan, mga kababayan. Oh, mga didishit. Yan ang iniluklok ninyo. At yan ang balak ninyong iluklok sa pagka-presidente. Kanino yung loyalty, mga kababayan? Nasa Pilipinas ba? Wala sa Pilipinas. Nasa China ang loyalty niyan. Kaya kita nyo, mga kababayan, ngayon, puro papure yung sinasabi niya sa China. Pero pagka inaabuso, binubuli yung mga kababayan natin sa West Philippine Sea, tahimik. Etong si Sara Duterte. Kaya ngayon, mga kababayan, ngayon pa lang mag-isip na kayo. Kawawa ang Pilipinas pagka ito naging presidente ng Republika ng Pilipinas. Ano po ngayon, mga kababayan, punta naman po tayo dito sa isa pang issue na nakita natin na kung saan may binubuo daw, mga kababayan, na impeachment complaint laban po dito kay Fiona. Mga kababayan, na kung saan inuumpisahan na daw, mga kababayan. Siguro nag-iipon lang etong mga samahan na ito ng mga matitibay at sapat na ebidensya para mabuo, mga kababayan, yung impeachment complaint laban po dito kay Sara Duterte na magiging dahilan para ma-impeach po siya. Mga kababayan, ano po, at matanggal po siya sa kanyang posisyon. So ngayon, bilang pangalawang pangulo ng ating bansa. So ngayon, ito, pakinggan po natin etong nakita po nating balita galing po sa UNTV News. I-play na po natin, mga kababayan. Isang araw matapos ideklara ang session break sa third regular session ng 19th Congress. Inihayag ni dating Bayan Muna Representative Teddy Casino na ngayon chairperson ng bagong alyansang makabayan na sinimulan na ng People's Organizations ang pagbuo sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa gitna ito ng ginagawang investigasyon ng House panel sa paggastos ng pondo ng Office of the Vice President at Department of Education sa mga nakalipas sa taon. Ayon Dapat naman nga kasi, mga kababayan, kung tutuusin, dapat naman talagang ma-impeach etong si Sara Duterte kasi unang-una, kita nyo naman, pagka tinatanong siya about sa paggasta ng pera ng mamamayang Pilipino, wala siyang maisagot. Puro iwas pusoy yung ginagawa nitong si Sara Duterte, mga kababayan. Pangalawa, kapag ka ang pinag-uusapan, yung kanyang nire-request na budget, may ingay. Etong kampo nitong sinasara at pag hindi na pagbigyan, sila pa ang galit, mga kababayan, at parang ang sama-sama
ng Kamara. Pero mga kababayan, kapag tatanungin mo kung paano ginasta ang pera ng mamamayan, tahimik at walang masabi. Yan ba? Yan ba yung ipinagmamalaki nila mga kababayan at sinasabi nila na dapat suportahan? Para nyo na rin kinonsinte na gastahin ang pera ng mamamayan at hindi alam kung paano kung saan dinadala. Mga kababayan, ano po? So ngayon kung titingnan natin, dapat tama lang tong ginagawa nitong mga grupong ito, nitong bayan muna na dapat kumplituhin nila yung matitibay na ebidensya para ma-impeach etong si Sara Duterte. Kasi mga kababayan, yung ginagawa kasi nitong si Sara Duterte, mala-abuser. Na-abuse niya yung kanyang kapangyarihan bilang pangalawang pangulo. And then mga kababayan, kapag titingnan ninyo, talagang puro pera ng mamamayan. Yung pinag-uusapan dito na parang ang dating mga kababayan tuwing hindi niya sasagutin ang tanong ng sambayan ng Pilipino kung paano ginagasta ang pera ng mamamayan, mga kababayan, binabaliwala niya ang hirap at sakripisyo ng mamamayang Pilipino, especially ng mga taxpayer. Kaya nga marami nasasaktan sa mga pangyayaring ito na kung saan nagagasta yung pera nila, inuubos, hindi alam kung saan dinadala, sa loob lamang ng ilang araw. Tapos pagtatanungin mo, hindi naman maipaliwanag. Kaya dapat talaga na ma-impeach po siya para matigil na yung mga ginagawa niyang kalokohan sa ating gobyerno. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kay Casino, bukod sa kanila may iba pang grupo na kasama sa pagbalangkas ng reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Yung iba't ibang mga people's organizations under bayan are now studying the possibility of filing an impeachment complaint, and the drafting of the complaint has started. Sa ngayon, dalawa lang ang pagpipilian ni VP Duterte sa mga kontrobersyang kinakaharap nito. Ang tingin namin, ang choice na lang ni Sara Duterte is either to resign or eventually to face impeachment. Tingin namin marami pang ibang lalabas na mga issues. Pero ang tingin ko dyan mga kababayan kung pagbabalakan ni Sara tumakbo sa pagkapresidente, ang gagawin niya dyan, pagka malapit na or natutunogan niya na yung impeachment complaint ay magpuproceed mga kababayan or magpupursue o diretso, baka mag-resign yan. Kasi pag na-impeach po siya mga kababayan, hindi na siya pwedeng tumakbo sa kahit na anong posisyon, kahit pa siguro barangay captain, mga kababayan, hindi na pwede. So ngayon ang gagawin niya dyan, siguro magre-resign yan. Mga kababayan, bago mag-proceed yung impeachment complaint laban po sa kanya. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali, pero yan po yung tingin ko dyan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Na tinatago. Ang catch-all naman talaga na ground dyan ay ang betrayal of public trust. Diba? Yung mga ginawa niya. Ngayon, prioridad. Kasi unti-unti nang nawawala ang tiwala ng mamamayan, mukha lang siyang malakas kasi may mga troll sila. Mga kababayan, tandaan po natin mukha lang malakas etong si Sara Duterte sa publiko kasi may mga troll sila na kapag ka nag-post ka, may mga magko-comment na sobrang dami mga kababayan. Pero kung titingnan mo yung mga account, mga wala namang mukha. Yung iba mga kababayan, ang pangalan parang sulat pa yung parang sulat ibang bansa pa yung pangalan, kaya nagmumukhang malakas kasi maraming troll. Siguro may mga troll, may mga farm troll or troll farm etong kampo nitong mga Duterte dahil pag nag-post ka against Sara, didikdikin ka agad ng mga troll na mga walang mukha, kaya nagmumukha siyang malakas. Pero kung titingnan natin, kung ang pag-uusapan ay paggasta ng pera ng mamamayang Pilipino, unti-unti nang nawawala ang tiwala ng taong bayan kay Sara Duterte. Wag naman sana na maging dahilan na ang tiwala ng mamamayang Pilipino yung isa sa magiging dahilan para maalis ka, Sara Duterte, sa pwesto mo. Kasi binabaliwala mo ang panawagan ng taong bayan na sagutin mo kung paano mo ginagasta o kung saan mo ginagamit ang pera ng mamamayan sa loob lamang ng 11 araw. Wag naman sanang dumating sa point na kami pa ang magpapatalisik sa iyo na taong bayan at aalsin ka sa pwesto na kami din ang nagluklok at nagbigay sa iyo niyan. Diba? Ipagpatuloy pa natin. Para sa pagtingin ng bayan muna, na mamamayan ang mag-file ng complaint at mga people's organizations yan. At hindi kami mangingiming susuporta dyan. Naninindigan naman si VP Sara na hindi siya aalis sa pwesto. Sa gitna ito ng panawagan ng ilang mambabatas, gayon din ng mga kritiko ng pangalawang Pangulo. Ang track ni Franz Castro, ni Trillanes, is impeachment. Gumawa sila ng isa pang track na resignation. Parang papalabas nila,
impeach ka namin for wrongdoing, whatever. And Pinapalabas daw mga kababayan, nai-impeach daw. Etong si Sara Duterte kahit wala naman daw ginagawa. Kayo ba mga kababayan? Nakikita nyo ba si Sara Duterte na wala talagang ginagawa na masama? At yung impeachment mga kababayan na dapat ipapataw sa kanya kung sakaling mag-proceed mga kababayan, yung gagawin ng bayan muna na impeachment complaint laban dito kay Sara Duterte, sa tingin nyo ba walang ginagawa talaga si Sara na masama? Hindi ba siya umabuso sa paggasta ng pera ng mamamayan? Ako nagtatanong lang naman, mga kababayan, kasi kung ako tatanungin nyo, talagang lantaran yung paggasta ni Sara Duterte, mga kababayan, lalo na yung 125 million pesos na hindi alam kung saan dinala, na inubo sa 11 days at hindi nila maipaliwanag kung paano nila ginasta, mga kababayan. Yan ay isang pagkakamali na agad sa taong bayan na dapat mong ipaliwanag at bigyan ng kaliwanagan sa mamamayang Pilipino dahil ang taong bayan ay naghihintay ng sagot mula sa iyo. Pero tuwing tatanungin ka ng mamamayang Pilipino ang ginagawa mo, umiiwas ka at gumagawa ka ng ibang usapin. Yung pagkakamali mo, ipapahid mo sa ibang tao para mawala sa iyo ang atensyon ng mamamayan na dapat naman talaga sinasagot mo. Pero kung titingnan natin mga kababayan, kaya may impeachment complaint or may gustong magsampa ng impeachment complaint laban dito kay Sara Duterte ay dahil nakita nilang may ginawang mali etong si Sara. Huwag niya namang sabihin na wala siyang ginagawang mali mga kababayan at walang dahilan para ma-impeach siya. Huwag niya namang sabihin ganon. Ano po, dahil kita ng taong bayan at hindi bulag ang mamamayang Pilipino sa mismong nakita nila na gumasta siya or inabuso nila yung paggamit ng pera ng taong bayan. Ano po? Anyway, ipagpatuloy pa natin. then, itong isang grupo na ito, umalis ka dyan. Kasi kapag hindi ka umalis, kapit-tuko ka. Meron bang tatayo na impeachment kung sa mga complaint na ito ba ay may mga form, may substance, yung mga tinitignan dyan kung wala naman yung mga sabi-sabi lang, baka hindi matuloy. Pero kung matibay din naman, siguro baka meron. Diba? Batay sa panuntunan ng House of Representatives, maaaring maihain ang isang beripikadong impeachment complaint laban sa pinakamatataas na opisyal ng pamahalaan ng sinumang mamayan ng bansa sa pamamagitan ng endorsement ng sinumang House member. Ilang probisyon ng Articles of Impeachment ay ang culpable violation o tahasang paglabag sa konstitusyon, treason o pagtataksil sa bansa. Ayun, yung pagiging pro-China niya mga kababayan at yung pagtahimik niya sa mga isyu ng Pilipinas, lalo na ng teritoryo ng Pilipinas. Di ba, anong tingin natin doon? Hindi ba pagtataksil yan mga kababayan na talagang pinupuri pa niya ang China? Pasintabi po sa mga kababayan natin na China-Filipino community, hindi po kayo yung pinatutungkulan natin dito. Pero kung titingnan po natin yung pinag-uusapan natin dito, yung ginagawa ng mga Chinese official, mga kababayan. Ano po ngayon, kung babalikan natin na itong kay Sara Duterte, yung pagtahimik niya sa isyu ng West Philippine Sea, mga kababayan, at yung pagpuri niya ng puring-puri dito sa bansang China, mga kababayan, hindi ba katakataka na agad yung mga ikinikilos po niyang yon? So ngayon, kung titingnan naman natin, itong bribery, di ba may issue po siya or may isyong ibinabato sa kanya na di umano mga kababayan, nanuhol siya ng 50,000 pesos. Dito po kay Mercado, mga kababayan, na former undersecretary ng DepEd. So kung titingnan talaga natin, kung makukumpleto mga kababayan, itong bayan muna yung ebidensya nila laban dito kay Sara Duterte, baka nga mag-proceed or mag-pursue etong kanilang impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Kasi meron na pong nagpatotoo or may isang tao nang lumabas mga kababayan na sinasabi na talagang nasuhulan siya. Na dumating pa nga sa point na umabot ng 450,000 pesos mga kababayan dahil 50,000 per envelope daw. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Bribery o panunuhol, graft and corruption o tahasang paggamit ng posisyon para sa sariling ganansya at katiwalian, iba pang matitinding krimen at pagsira sa tiwala ng taong bayan. Gayunman, dadaan ito sa House Committee on Justice na siyang magpapasya kung may matibay na batayan ba o ebidensya ang reklamo. Kailangan din itong suportahan ng 1/3 ng House members o 106 na kongresista sa plenaryo ng Kamara bago mai-endorso. Di ba may kumalat na dati mga kababayan, sa 200 plus daw ata yun. Post yun ni Haydarian.
Alam ko na italakay ko yun sa inyo mga kababayan na parang nasa 200 something ata yung mga senador mga kababayan yung mga congressman mga kababayan ng pabor na ma-impeach etong si Sara Duterte or handang tumayo mga kababayan para ma-impeach etong si Sara. So, eto mga kababayan, alam ko na talakay ko yan sa inyo ha. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ang articles of impeachment sa Senado. Ang Senado naman ang magsisilbing hukuman at kailangan ng boto ng 2/3 o 16 na mga senador para makonvict ang akusado o maparusahan gaya ng reprimand o censure o ang pinakamabigat, ang tuluyang mapatalsik sa pwesto. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. So ngayon mga kababayan, medyo delikado etong si Sara Duterte dahil meron palang gumagawa ng aksyon at nagkukumpleto ng ebidensya para ma-impeach etong si Sara Duterte mga kababayan. So kung eto siseryosohin at pagtutuunan ng pansin ng bayan muna, malaki ang posibilidad talaga na magdire-diretso ito